Mga kababayan, kamusta po kayo? Welcome back dito sa AJ Commentaries. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe, sana po subscribe na po kayo. Mag-comment na rin kayo, mag-like. Tayo magkausap-usap tayo. Marami tayong pinag-usapan, marami tayong pinaliwanag sa mga nakaraan nating videos, batas patungkol doon sa plunder case ni Marcoleta, mga anggulo sa politika at gobyerno. Sa pagkakataong ito, magbibigay po tayo ng ating mga komentaryo patungkol dito kay Senador Rodante Marcoleta na sinasabi ng iba, magaling, matalino, pero mukhang nautakan dahil sa kadadaldal niya. Pag-uusapan natin siya ngayon. Una po mga kababayan, yung plunder case po niya, kung bakit po tila mabilis at bakit tila shortcut, dahil po meron pong admittance, may admission. Mga kababayan, siya po ang nagsabi sa kanyang interview sa isang television network, I think doon sa kanilang religious TV network, mga kababayan. Siya nagsabi na natanggap niya yung perang nagkakahalagang 75 million habang siya ay kongresista as a gift, bigay sa kanya. Sinabi po niya yun. Dahil na-question nga po yung kanyang salin at sose nung siya ay tumakbong senador dahil lumabas mas malaki ang gastos niya kumpara sa kakayahan niya. So nakalusot siya doon sa election offense dahil natanggap daw niya yun before or prior sa campaign period. Ngayon, napuntahan niya ngayon plunder case sa Republic Act 7080. So mga kababayan, ako po hindi kumbinsidong magaling tong taon to bilang abogado. Magaling siya kasi mga kababayan dahil magaling siyang lumusot. Pero isipin po ninyo, maraming pagkakataon. Balikan po natin. Yung unang pagkakataon na naobserbahan natin sa kanya, yung sabi niya, bakit hindi nila ipamigay yung parte ng Pilipinas dun sa China? Di wala daw pag-aawayan. Mga kababayan, yung dun sa Spratlys ata yun. Tapos yung pinuna siya, pinotakti siya ng mga batikos, wala daw siyang sinabing ganun. Tapos nung sa media sa Senado, sabi niya bayaran ng media. Tapos nung kinastigo siya ng media, ang sabi naman niya, ipakita sa kanya yung video kasi wala siyang sinabing ganun para mapaliwanag daw niya. Ano pa mga yung sa mga hearing sa Blue Ribbon hearing, mga kaibigan, siya nagtuturo dun sa tinatanong niya. Tinuturo pa niya kung saan yung babasahin. Para bang siya gumawa ng statement. At hindi lamang po yun. Napakadami pang mga sabi nito, yung quorum lang yung si Tito Soto na roll call, siya ng motion to adjourn. So kailangan ng roll call para malaman kung meron pang quorum. Of course, sa rule of Senate, kailangan kapag mayroong motion to call the roll, kailangan mag-call the roll ka, isa-isahin mo yan. Question niya mga kababayan, yun obvious naman yun, ano ba? But anyway, paano naging magaling sa ganyan yan kung pinahamak niya sarili niya? Isipin niyo po, kagustuhan niyang wag siyang mapahamak o wag siyang matanggal doon sa pagtakbo niya, madiskwalipika doon sa pagtakbo niya dahil magkakaroon siya ng election offense. Sinabi na lang niya, tinanggap niya bago ang election period, bago ang campaign period. Di napuntahan niya ngayon ng plunder. Tapos ang sinasabi nila, pinag-iinitan siya. Selective justice daw o is injustice. Kaya mga kababayan, ang punto natin, ang ibig sabihin ba nila kapag kalaban sila ng gobyerno, bawal silang punahin, bawal silang kasuhan kung may nagawa silang mali? Kasi sasabihin nila pinag-iinitan sila. Yun ang irony doon yung rally nila. They're fighting for accountability, for transparency. Yung accountability po, dapat sumusunod talaga sa batas. Yung rally nga lang nila, wala na silang permit Naghahanap sila ng mga taong mananagot dahil may pananagutan sa paglabag nila sa batas. Pero itong miyembro nilang si Marcoleta, bawal questionin kung dapat siyang managot sa kanyang inamin na krimen. So how can you fight for accountability, mga kababayan, when you're moving for exemption from individual? No? You're moving for exemption from accountability for an individual, mga kababayan. Dahil sa isang tao, kailangan ine-exempt nyo siya Special ba to si Marcoleta? Bawal kasuhan? ano sinasabi ng rally ng INC, mga kababayan? Ang sinasabi nila, huwag kasuhan itong si Marcoleta. Yun ang gusto nila Sinasakyan ngayon ng iba't ibang mga personalidad, na ibang politiko.
At malamang yan, tumakbo pa yan hanggang sa impeachment trial, mga kababayan. Kung saan, pagdadagdag yan, kasi mga DDS, sasama na yan dyan, siguro dahil Duterte na yun eh. Yung sinasabi nilang hindi na matutuloy yung investigasyon, hindi tayo naniniwala doon, mga kababayan, pag nawala si Marcoleta. Bakit? Yung Blue Ribbon hearing ni Ping Lacson, mga kababayan, hindi naman siya pumirma eh sa report. Ang pinakamabigat, nung panahon pa lang ni Duterte, mga kababayan, 332 billion na sinasabing corruption dyan sa DPWH, si Andaya at si Marcoleta nandoon sa press conference noon. At noong 2020, sinabi ni Pangulong Digong Duterte, namin yan na may corruption sa DPWH, dyan sa flood control. Mga kababayan, bakit hindi sila nag-imbestiga? Bakit wala silang pinakulong? Ang nagpa-imbestiga niyan si BBM. At sa katunayan, marami nirekomenda base sa ebidensya na kasuhan. Ang dami na nga nakakulong eh. Mga Diskaya, si Bong Revilla na kaalyado, si Jinggoy Estrada, at marami pa doon sa Bulacan. Pero hindi pa po tapos. Sa katunayan, yung sinasabi rin nila na kaya yung mga Maleta boys na hindi napapatawag, di na rin tatanungin niya dahil ayaw nilang magsalita ng totoo. Sa katunayan, nung nandun na nag-hearing sa Senado, nandun sila sa opisina ni Robin Padilla eh. Hindi sila pumunta, iniimbita sila eh. Bakit hindi pumunta, mga kababayan? Bakit? Kasi siguro wala doon yung mga senador na magtatanong sa kanila na gusto nilang yun ang magtanong dahil pag sila Marcoleta ang nagtanong, sila na rin ang sumasagot. Sila nagtatama ng sagot. So anong klaseng leader yan? Sa bagay, napangkataka-taka kung bakit ganyan ang nangyayari sa INC. Ganyan ang resulta nila. Yan ang bunga nila sa Marcoleta. Tapos itong INC, mga kababayan, pinipressure ang gobyerno. Yun ang dating sa atin yan eh, na-pressure. Kaya dapat ang gobyerno hindi magpa-pressure dyan dahil lalabas yan, lame duck sila. Dapat tuloy-tuloy lang ang trabaho ng gobyerno, mga kababayan. Kasi sa totoo lang, perwisyong ginawa ng INC rally na yan eh. Kahapon, 13,000 ata sila. Ngayon, nasa 4,000 na lang eh. Sipin niyo po, ang daming estudyanteng hindi nakapasok, ang daming mga nagtatrabaho, naghahanap buhay, kailangan kumita para sa pamilya, hindi nakarating sa trabaho nila. May mga ambulasyon na ipit sa daan, mga kababayan. Importante yung mga nandun. Mga kababayan, perwisyo kasi hindi sumusunod sa batas eh. Naghahanap ng accountability pero ay sumunod sa batas. Walang permit. Nilalabag yung BP 880, yung sa ating Assembly Act. Anong katwiran dyan? Syempre, sasabihin lang nila, protected tayo mag-rally, sabi sa Article 3, Section 4 ng ating 1987 Constitution. Bagamat protected, may rule pa rin. Kailangan sumunod kayo, mag-apply kayo ng permit para mapagandaan naman ng mga taong bayan sa sila dadaan. Para bang binarahan nila eh, kaya dapat yan may pananagutan. Ganyan ang mga ugali ng mga taong, pag sinabi nila, tama. Pag pinuna mo, mali ka. Kahit mali ginawa nila. Di ba si Marcoleta, pag ginawa niya, tama. Kahit krimen ang ginawa niya. Inamin niya, mga kababayan ha. Hindi to chismis ha. Inamin niya, mapapanood natin niya kahit saan, sa YouTube, sa TV. Kasi, pinaliwanag niya bakit wala siyang election offense eh. Kasi tinanggap daw niya yung 75 million bago ang campaign period. Malinaw sa Republic Act 7080 doon sa anti-plunder law na basta 50 million and above. At ikay public officer, kongresista siya nun. May series of overt or criminal acts. Kasi ilang pagkakataon niya tinanggap eh. Isang 30 million, isang 25, isang 20. Yun lang ang inamin niya. Hindi pa natin alam yung iba doon, mga kababayan, kung meron pa. Pero ang punto doon, sapat, may probable cause para imbestigahan yan. Ngayon, bakit hindi kakasuhan? Di pag hindi tinuloy ang kaso, di talo gobyerno dyan, mga kababayan. Bakit natin kinukonsit dahil may block voting? Ako hindi ako kumbinsido sa block voting ng INC. Dami natin kilalang INC. Marami akong kaibigan na INC. At di ko sila inaatake. Pero inaatake natin yung mga mali. Kahit anong reliyon ka pa kung mali. Mga kababayan, paano naging block voting yan? Ito question ko sa kanila. Nung ako pa nasa kolehiyo sa political science, 2007 election, meron po silang party list na inilunsad. Yung po yung alagad party list. Ang deklarasyon nila ng mga panahon na yon, kung di ako nagkakamali, nasa 2 million sila. Ang botante nila ay nasa 2 million. Ipagpalagay mo na 1 million na lang ang botante nila. Dapat yun, iboto yung party list nila.
Ang resulta ng 2007, check niyo po dyan sa Wikipedia, sa resulta ng 2007 elections, nasa 700,000 lang ang boto nun o 600,000 mga kababayan. Dalawa lang ang punto doon. Either hindi sila sinusunod ng kanilang mga miyembro kung 1,000,000 man botante nila, kasi sabi nila 2,000,000 eh. Pero ipagpalagay na lang natin 1,000,000. 700 o 600,000 lang yung nakuha ang boto ng party list ninyo. Either hindi kayo sinusunod ng miyembro nyo, o wala kayong 1,000,000 mga kababayan. Ganun lang yun. Gusto nila accountability, sila nang sumuporta dyan sa mga yan eh. Ilang beses na ba sila sumuporta na nakasuhan ng plunder at kung ano-ano pa? Kasi, hindi naman yan para sa accountability, para lang yan sa impluensya, mga kababayan. Yun ang suma natin dyan. Yan ang tingin natin, mga kababayan. For accountability ba yan? Alam naman natin na ang galaw nila para sa kanilang mga protection at mga impluensya. Bakit magka-cave in ang government dyan? Yan panawagan natin sa gobyernong Marcos. Huwag kayo matakot dyan sa pressure ng INC na yan. Hindi sapat yan para mapatalsik kayo. Naku po. Hindi black voting na yan. Hindi yan umaabot ng katulad ng sinasabi nila. Yun lamang po, hanggang dito po muna mga kababayan. Sana po ay mag-subscribe po tayo, mag-like at mag-comment. Mamaya po ay pipili tayo doon sa ating mga subscriber na mananalo ng 1,000 pesos. Maraming pong salamat mga kababayan.